Hello guys, sadya how? Maambon. Magbabayad tayo sa OWA ngayon. Bago man lang ako makauwi, mabayaran natin yon. Kailangan yun, baka sakaling mangailangan tayo ng tulong pag uwi sa Pinas. Meron tayong aasahan. Sana. Bakasyon na next week. Bakasyong in grande. 9 days. Walang pasok. Eventually, Pupunta sana ako ng OWA sa Meco. Mababayad sana ako bago ko makauwi para naman kung sakaling kailangan ko ng tulong galing sa OWA, meron tayong mapupuntahan. Kaya hindi ko naisip, Biyernes pala ngayon, half day lang pala sila ngayon, hindi ko na-check yung schedule nila. Engot. Ang alam ko kasi pag OFW ka tapos bumalik ka na ng Pilipinas, pwede kang humiram sa OWA ng pampuhunan sa negosyo. Tandaan nyo guys, kailangan nating magbayad sa OWA. a few moments later. February 1, 2019, ito yung unang sweldo namin taon na to. Meron kaming increase na 1,000 NT. Dati siyang 22, ngayon naging 23 na. Ito yung unang sweldo ko na 23 at ito rin yung huli. Kasi last na to. So ito yung sweldo namin. Ito yung payslip ko. 23,100 NT. Thumbnail. Kung napanood yung mga nakaraang vlog ko, meron akong mga na-interview yung kababayan nating caretaker dito. Hindi sila kasama sa increase. Sabi nila, yung dalawang napagtanungan ko, 17 pa rin daw sila. 23,000 na yung basic salary ng mga factory, kagaya ko, ngayong 2019. Ang sweldo namin dito sa Taiwan, yung buwanan, kada asais ng buwan. Kaya lang ngayon, nagpasweldo sila ng maaga, auno, kasi next week, start na ng Chinese New Year, kaya wala nang pasok. Diretso na yan hanggang 10 yata, or 11. 9 days. 9 days kaming walang pasok. Pero ano yun, may bayad yun. No work with pay yun, syempre. Kung iisipin, ang laki ng sweldo, 23,000 NT. Pero hindi pa kasama dyan yung mga kaltas, yung mga gastusin, yung pang budget mo isang buwan, kaya malaki din ang nawawala. Bumabawi na lang kami sa overtime. Kaso ngayon, walang OT, mahina na yung company namin. Hindi kagaya dati na OT-OT. Ngayon, isang buwan wala kaming OT, 2 buwan. Kaya nakakaraos naman kahit paano. So para dun sa mga nagtatanong kung paano mag-apply dito ng caretaker or factory, tingnan nyo sa POA yung mga lisensyadong agency para makasiguro kayo. Pero sa ngayon guys, mairekomenda ko, medyo mahina ngayon ng Taiwan. Crisis ngayon dito. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo pa rin mag-apply, try nyo na lang. Ang buhay namin kasi dito halos sa trabaho lang. Sa loob lang ng factory, nauubos ang panahon at oras namin. Dahil nauubos ang oras at panahon namin dito na hindi kasama yung pamilya namin, huwag niyong masamain pag nagpo-post ang isang OFW na bumili ng ganito, gumastos ng ganito. Guys, reward lang yon para sa amin. Yun lang ang isang bagay na makakapagpasaya sa amin para naman maibsan yung pagod, hirap, tsaka yung pananabik sa pamilya. Pero guys, hindi ganun kadaling maging OFW. Sakripisyo, hirap, nandyan na lahat. Lalo na pag nagkakasakit ka, wala kang tatawagin, walang mag-aalaga sa'yo, walang magbabantay sa'yo. Kaya pabayaan nyo na kami sa maliliit na bagay na nabibili namin para sa sarili namin. Ayan yung mga kaltas guys. Umaabot ng 5,500 ang kaltas namin. 3,200 sa bahay, sa pagkain, 1,386, ano ba yun? Hindi ko maintindihan, wala kasing translate na English. Nireklamo na namin to noon pero wala pa rin nangyari. Actually, hindi kami kinakaltasan ng tax dito. Minsan lang siguro pag uuwi ka na. Ewan ko, depende rin. So, yan. Yung 23,000 na yun, mababawasan pa ng 5,500. Ang laki nang nawawala. 23,000 minus 5,500. 17,600 na lang ang natira. I-less pa natin yung monthly allowance natin, yung panggasto sa isang buwan. Let's say
4,000 or 5,000 ako, 5,000 ako eh. So, 12,600 na lang ang natira. Ang broker, 1,500. So, 11,100 ang natitira. Yun ang pinapadala namin. Hindi siya kalakihan dahil sa kaltas. Maraming kaltas. Pero kung wala yung mga brokers fee na yan, yung mga bayad sa bahay, malaking ano yan eh, malaking kawalan sa amin yan. Pero kung buo yung sweldo namin, ayos na, pwede na. Para naman dun sa mga caretaker, yung mga nasa bahay, 17,080 ang monthly nila. Pero alam ko, depende rin yan. Pag mabait yung amo mo, pwede ka nilang dagdagan. Pero sabi nung isang kababayan na nakausap ko nung nakaraang video ko, na hindi sila kasama sa increase. Yung pinirmahan niyang kontrata, bagong kontrata niya, 17 pa rin sila. Kung tutuusin guys, halos pareho lang kasi sila, wala silang kaltas sa bahay, sa pagkain, libre sila lahat. So bali yung 17,080 nilang nasasahod, buo yun. Hindi kagaya sa amin na may mga kaltas pa. Kaya halos pareho lang. Sa overtime lang kami nakakabawi. Hindi ko sinasabing malaki yung sweldo namin dito sa Taiwan. Hindi kagaya sa Korea, hindi kagaya sa Canada. Hindi siya kalakihan. Pero para sa akin, yung naranasan ko sa Pilipinas na matagal din ako namasukan. Yung sahod ko, well, factory worker lang naman. Yung sahod ko kulang pa sa akin. Kaya para sa akin, hindi ko kayang kitain sa Pinas yung kaya kong kitain dito. Hindi siya malaki pero halos doble yung sahod ko sa Pinas. So ang monthly expenses namin dito, nagpa-budget ako ng 4,000 hanggang 5,080. Ano yun? Budget ko yun para sa gamit ko, sa mga pagkain, lahat-lahat na yun. Kasi yung kantin namin dito, Monday to Friday lang. Tapos, tanghalian lang yung almusal at saka yung hapunan sa amin na yun. Kaya kailangan mo ring maglaan ng pambudget. Pag isa kang OFW, madalas nating sinasabi na inuuna natin yung pamilya natin. Pero guys, para sa akin, sa experience ko, kailangan unahin natin yung sarili natin bago yung pamilya natin. Alam nyo kung bakit? Parang yung sa aeroplano lang yan. Pag sumakay tayo ng aeroplano, sinasabi ng captain or ng flight attendant na yung pag merong emergency, unahin mo muna yung sarili mo, yung lagay mo muna yung mask mo bago ka tumulong. Lalo na sa, halimbawa, sa katabi mo o yung anak mo. Kasi, ang purpose nila doon, magsasuffer ka ng hypoxia. Yung sinasabi nilang hypoxia. Kasi yung aeroplano, pag nag-emergency, luminipis yung hangin dyan. Hindi ka makakahinga ng maayos. Kasi yung utak natin, kailangan din ng, ng oxygen. So, ang mangyayari nun, pag hindi mo inuna yung sarili mo, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Hindi mo magagawa yung gusto mo. So, paano mo tutulungan yung katabi mo or yung anak mo, asawa mo, kung hindi makapag-decide yung utak mo ng maayos? Hypoxia ang tawag doon. So, para sa akin, unahin mo muna yung sarili mo. Unahin muna natin yung sarili natin. Kasi, malayo tayo sa pamilya natin, malayo tayo sa bansa natin. Walang ibang tutulong sa atin kundi tayo. Tulad nga dito, pag nagkakasakit yung mga kasama ko, walang ibang tutulong, sila lang. Minsan sa ospital, walang nagbabantay sa kanila. Although gusto kang tulungan ng pamilya mo, pero wala silang magagawa. Kaya alagaan yung sarili nyo guys. Paano mo nga naman uunahin ng pamilya mo kung yung sarili mo hindi mo maalagaan? Paano kung magkasakit ka? Paano na yun? Paano mo ibibigay yung gusto mo sa kanila? Diba? Para naman dun sa mga nagpapa-shoutout, guys, pasensya na kayo kasi ang dami-dami nagpapa-shoutout. Hindi ko kaya i-shoutout lahat. Nung una kasi medyo kaya pa 10, 15, okay lang. Pero ngayon, nasa 50 katao na o 60. Mauubos ang oras natin. So sana nakatulong tong video na to para dun sa gustong mag-apply o dun sa maraming tanong kasi marami ring nagtatanong sa akin tungkol dyan. Salamat sa panonood. 再见。